but high flows can justify scrutiny, especially if consistent. High flow can justify scrutiny? Actually, no. No. Yan yung maling-mali yung ano, yan yung maling-mali yung... May proof na nga dyan eh. Di ba kay Justice Corona nga? Maraming transactions. Circuitous transaction nga, sabi ni Heidi Mendoza eh, di ba? It does not justify scrutiny. Ano nga yung culpability doon, tanga? Ano yung mali? Ano yung illegal? Pag marami kang transaction, meron kang pera, marami kang bank account, nilipat-lipat mo yung pera from one bank account to another, kineso, ganyan-ganyan. Ano yung kaso? Ano yung culpability? Bakit justified ang scrutiny? Ano yung mali doon? Ano yung illegal? Yun yung hindi nyo sinasagot, mga nyo. Nagkamali na nga kayo kay Justice Corona, nagmamatigas pa rin kayo, mga tanga kayo. Bakit? Ba't ang tigas ng ulo ninyo? High number of transaction does not justify scrutiny, idiot! So ngayon, si AMLA kasi, pumunta siya sa floor ng Committee on Justice. They are just reporting it as it is. Kasi nga, tapos na yung examination nila. Kaya nga ang tawag din Confidential AMLAC Report. Confidential Anti-Money Laundering Report. Dun sa report ba nila, meron ba silang nakita or conclusion that something illegal is associated with those transactions? Wala. Wala silang ganong klaseng conclusion. So hindi ko alam sa'yo, ayun, AML report is just report. Hindi naman sinabing AML cases. Correct. In fact, kapag kunwari, merong mga super questionabling mga resources dyan or merong mga transaction na walang economic justification, it could have been an AMLA case. And an AMLA case would have a case number. I've seen that. Nakita na ako niyan. Yung mga ini-investigate ni AMLA, okay, Lugin, ito ang technical. Makinig ka, tanga ka. Okay, wag kang salita na yung technical issue, I can speak about this in the most technical way possible. Okay? Kapag kunwari, yung financial institution, nag-report na siya sa AMLA, okay? Si AMLAC, dalawa yung maaaring mangyari. Okay, it's put in record, masasama yan doon sa kanilang suspicious transaction report. Nire-review kasi ng AMLA yung mga suspicious transaction on a regular basis, and from there they're going to give feedback doon sa mga financial institution. Part of it, sila na parang, yung practice ninyo ng pagre-report ng may lacking or merong mali. So, yung policy level na report ng AMLA, and also they are going to review yung mga STR na sinasubmit ng mga financial institution on substance level, in which, eto, kailangan namin ng additional information to, may kulang kayong sinabi. Pwede bang kontakin nyo ulit yung tao, pwede bang kontakin nyo ulit yung nag-transact nito and get further information. And there are going to be specific instructions from AMLA of the information that they want to get for specific transaction. I know this because I have done this. And those AMLA cases would have a reference number pertaining to that specific transaction nung taong involved. So either ibabalik ni AMLA doon sa financial institution yung inquiry, or mag-conduct na ng motu proprio investigation si AMLA. At pag nag-conduct siya ng motu proprio investigation niya, it may result into a case, it may result into a freeze order, it may result into criminal charges or whatsoever. Ang tanong ko sa'yo, meron bang ganon
doon sa mga transactions ni Inday Sara? Sagot, Lugin. Sagot, Lugin. Ang answer, wala, putang ina. So what does that mean? Ibig sabihin, yung mga report na hawak ng AMLA at yung pinakita nila sa Committee on Justice, those are just reports. Ay, sabi ni Oshat, dahil salbahe si Oshat, feeling ni Oshat, mabait pa ako sa pagsasabi ng tanga. I think you're inadvertently doing her a favor by calling her tanga. She's more malicious, one-dimensional than tanga. Okay naman background niya which makes her more harmful to the discourse. Correct. Sa totoo lang, Lugin, yung pag-e-explain mo dito, parang nagiging malicious na eh. Yung parang talaga ba? Hindi mo naiintindihan? Ayun, anyway. Over-up siya through oversimplification. Tama? So, huwag naman ninyong maliitin yung sarili ninyong supporters kasi parang yun yung nakikita ko eh. Well, that's bad. Ina-underestimate ninyo yung sarili ninyong supporters. Parang sinasabi ninyong sapat na yung madaling kwento para maniwala sila. Diba? Parang lalabas na naman na sinisiraan lang or politika lang. Pero naniniwala po ako na maraming Pilipino yung matatalino. Kaya nilang maintindihan na balance is one thing, transaction flow is another thing, suspicious pattern is another thing. Okay? Well, let's be fair. Okay po. High transaction totals alone do not automatically mean guilt. So tama po yun. But high flows can justify scrutiny, especially if consistent. High flow can justify scrutiny? Actually, no. No. Yan yung maling-mali yung yan yung maling-mali yung... May proof na nga dyan eh. Di ba kay Justice Corona nga? Maraming transactions. Circuitous transaction nga, sabi ni Heidi Mendoza eh, di ba? It does not justify scrutiny. Ano nga yung culpability doon, tanga? Ano yung mali? Ano yung illegal? Pag marami kang transaction, meron kang pera, marami kang bank account, nilipat-lipat mo yung pera from one bank account to another, kineso, ganyan-ganyan. Ano yung kaso? Ano yung culpability? Bakit justified ang scrutiny? Ano yung mali doon? Ano yung illegal? Yun yung hindi nyo sinasagot, mga putang ina nyo. Nagkamali na nga kayo kay Justice Corona, nagmamatigas pa rin kayo, mga tanga kayo. Bakit? Ba't ang tigas ng ulo ninyo? High number of transaction does not justify scrutiny, idiot! Ano yung culpability doon? Ano yung illegal doon? Ano yung hindi naaayon sa batas doon pag marami kang transaction? Cite me a law na kapag marami kang transaction, it will justify scrutiny. Putang ina mo ka. Niloloko mo ang audience mo. Kaya kayong naniniwala dito kay Lugin, pare-pares kayong tanga. Pare-pares kayong bobo. Ang mga negosyante, pinapaikot niyan ang pera nila. They go to different banks. They transfer money from one bank to another because they want to build good credit history, good credit rating do sa mga banks na yon. So that's why they have different accounts. They transfer money from one account to another because they wanted to show do sa mga bangko na yon, oh, hindi ako takot mag-transfer ng pera, ha? Legal ang pera ko. Ito ang pera ko. Ito ang regular na dumadating sa mga bank accounts ko. Ito yung mga kineso. Bakla! Kung takot ka mag-justify ng pera, hindi ka pa transfer ng pera. Matatakot ka mag-transfer ng pera. Kasi you have to go through different AML checks on different banks where you're going to transfer your money. Kaya nga tama si Inday, hindi nagbabangko ang mga kriminal. Dahil pag nagbangko ang mga kriminal, malaki ang chance na malalambat ka ng anti-money laundering policies ng mga bangko.
So ngayon, ikaw, tanga ka, na nagsasabi that I oversimplify things at feeling mo, napaka-technical mo, eh ikaw naman pala tong tatanga-tanga, Lugin, wag ako. Okay? Wag ako, Lugin. Please copy-paste this live and put it in the wall of Lugin para maintindihan niya kung bakit siya tinatawag na tanga. Sasabihan mo ako na ako ang nag-oversimplify at dangerous yung mga sinasabi ko. I can defend it and I can talk about it and I stand by it. Ang tanong, can you? Can you justify the test? That the number of transaction alone can justify scrutiny, idiot? Bakit pagdebate ka sa akin dito? At i-justify mo na ang number of transactions sa isang account on its own justifies scrutiny of this level na pwede kang ipatawag sa House of Representatives at i-public at i-scrutinize ang mga transaction mo because of the sheer number. Justify it. Kung hindi mo kaya, shut the fuck up. Sabi ni Joey, I posted now this link, but I felt so bad because she just said in her page, I don't speak their language. Yeah, because she speaks stupid. She speaks stupid. Hindi niya talaga maiintindihan. She doesn't even want to try. Actually, sa totoo lang, hinahango ka nga namin mula sa katangahan, Lugin. Kaya nga tinuturuan ka namin ng language na matalino, Lugin. Pero ayaw mong magpasagip sa katangahan. So, malinis na ang konsensya namin, ha? Hinahango ka na namin sa katangahan, Lugin, para hindi ka na matawag na tanga next time. Eh kaso, ayaw mo magpahango sa katangahan. Gusto mong magstay dyan. At gusto mong panindigan. That scrutiny, that sheer number of transaction can justify scrutiny. Tangina. Bakla patong-patong kaso mo dyan pagka ginawa mo yan. Okay? Language nila ay nahuli na stay equals na stop. Ayan. Tama yon, legal money para magtiwala ang mga bank. Correct! Correct! Para pwede makautang. Correct! Ate Joey delivered your response to her tapos magpapaka-ipokrito na naman yan as if ikaw yung nauna sa kanya. That mentality. Correct. Yung mga tanginan nyo, pwede naman kayo hindi mag-respond sa comment ko, nag-respond kayo, tapos nung binalikan ko kayo, iiyak-iyak kayo pag tinawag kayong tanga. Hindi ko po binibigay yung word na tanga kung kani-kanino lang. Ang word po na tanga ay special para po ito sa mga gumawa ng katangahan. Hindi po natin tinatawag na tanga yung mga taong hindi gumagawa ng katangahan. Yung tinatawag po nating tanga yung mga taong gumawa ng katangahan. Like si Lugin. Okay? Tangina nyo eh. Di kayo mag-respond ng maayos sa mga comment ko eh. Tapos ako yung sasabihan ninyo oversimplification, nililito ang viewers and things like that. Ulul. Kwentas klaras tayo dito. Sinong nanloloko ng audience? Ikaw yun, Lugin. Ikaw yun. Siya with declared profile sources or expected activity. Well, that is how compliance works. You review first and then you conclude later. Okay? Well, next time po na may magsabi, well, 1,000 naging 2,000 daw. Ang bobo naman or pinapalabas na malaki yung amount, di ba? Sabihin niyo po, hindi dumoble yung pera. Okay? Sinukat yung movement. At sa anti-money laundering world, sometimes the most important number is not what stayed. It's not the ending balance. It's what moved. How often, how much, and why. Kaya, so ngayon, declared mo nga, i-ano mo nga sa amin. Sometimes, it is the movement. So, declare mo nga sa amin, ano yung culpability dun sa movement? Ano yung sometimes na yon? Hindi po pwede sasabihin mo sometimes it's in the movement. Okay, sige, nandun na tayo sa movement. What's the culpability there? Hindi mo naman masabi. Salsal ka ng salsal.
Yes, tamang hinala ka lang. Sometimes it's in the movement, not in the balance. So, ibig sabihin, ikaw, wala ka talaga sa hulog sa argumento, Lugin. Bago magpatawa online, well, siguro aralin din muna nila yung sinasabi nila at yung system because facts are smarter than Bago raw magpatawa online. So, ngayon, Lugin, sino ang nakakatawa sa atin online? means. Sino ang nakakatawa sa atin ngayon, Lugin, online? You said, sometimes, movement is important. Kasi masasabi nun yung mga bagay na hinahanap mo, whatever that is. So sa movement ng pera kay Inday Sara, alin dun yung illegal? Ano yung nakita mo? Okay? Now, it's not about the balance. Yung pala yung tinutukoy niyang still, yung balance. Actually, yung balance, hindi rin naman yung still eh. Hindi rin naman yung nakatenga lang yung balance eh. Because the balance changes. Okay? Ang tinutukoy ko dito is, you have, ganito lang yan, Lugin. I'm going to be very serious. Okay? Ganito lang yan, Lugin. Wala ka kasing big picture kung bakit nangyayari to. Kaya ka tanga. Kaya ako, wag mo kong tinatawag-tawag na nag-oversimplify kang tanga ka, lalong-lalo na kung hindi ka makakasabay sa akin sa usapin ng technical na pag-uusap sa mga technical na bagay tungkol sa anti-money laundering. Hindi mo ko kaya sabayan. Ikaw na rin ang umamin, you don't speak our language. And I agree because your language is stupid. Our language is way better than yours. Kasi kami, chinecheck namin, pati sarili namin, minsan nagda-doubt kami. Pati sarili namin, chinecheck rin namin kung tama pa ba yung interpretation namin or things like that, ganyan. Ngayon, next time, pag magko-content na parang confident, make sure na kaya mong harapin yung content creator. Kaya mong panindigan yung the number of transaction justifies the scrutiny. Hala ka ta! Talaga si tanga! You are going to check on the accounts by sheer number of transactions. And you're going to publicize it. And you are saying that it is justified. So bypass na yung data privacy, bypass na yung confidential nature ng STR and CTR because of the sheer number of transaction. Let's clap our hand for the stupid Lugin Orsin. Girl, sobrang tanga mo. Huwag mong aaraw-arawin. Okay? Well, hindi naman ako expert pagdating dyan, no? But if there's something questionable about the transaction, Ate Joy, bakit nagtagal ng ilang years that in the first place sinasabi nilang may mali? Actually, Raf, eto nga yung ina-explain ko. Ganyan kasi yung impression ni Lugin. Ang akala ni Lugin, yung mga transactions na yon had not undergone examination from the banks and from AMLA. Okay? Actually, lahat ng transaction na yan, nag-undergo na yan ng ng evaluation. Nag-undergo na yan ng investigation to certain extent at the bank level and AMLA level. Hindi yan yung tipong sinubmit mo lang yung mga transaction pagkatapos pagdating sa AMLA, doon pa lang siya re-reviewin. Hindi yan ganoon. Pagpasok pa lang ng pera sa bangko, may mga anti-money laundering measures na yan na kailangang ipasa. So, hindi totoo na ngayon lang yan chinek. Matagal na yan chinek. Kaya nga po, ang pinresent lang po noong AMLAC doon sa Committee on Justice are just AMLAC report. And the report is the result of the output of the bank and AMLAC. Balik tayo dun sa question ko. Does the AMLAC report include any identification of illegal activity associated to those transactions? The answer is none. Wala.
So, ibig sabihin, yung report na yan is stayed as is. Tag as suspicious transaction, tag as tag as covered transaction, and the transaction went through. Yun lang yung protocol. Ganun lang yan. Magsastay lang yan sa record as it is. Kasi that's how they're going to keep it as part of the records. Ngayon, kung meron yan additional na mga transgression yung mga accounts na yan, may additional problem na yan na parang, ay galing pala sa drug money yung isang transaction or things like that, malalagay yun doon sa report. And malamang, magbubunga yan ng motu proprio investigation sa AMLAC part o di kaya instruction from AMLAC doon sa financial institution kung saan ginawa yung transactions. Finance lead yan, mag-iisip siguro ang employer niya. Totoo, tanga eh. Finance lead siya, ba't di niya alam? Ba't hindi niya alam? Ano sabagay kasi yung mga ganyang klaseng tao, yung pag yung fake it till you make it, makaka-enjoy rin yan ng certain level of success eh. Kasi nga, yung parang kahit di naman nila alam, nilalaban nila. BPO siya, IBM dati, sabi ni Meggie G. Oh, okay. Tanga ni Lugin. Ayun. So, Lugin, I explained every katangahan that you did in so many levels. Pagdating dito sa pagkakaintindi mo sa GCash transaction, tinransfer mo sa that's zero balance. I hope you understood, okay? But to simplify it, ito lang ang point dyan. Huwag kang obsessed sa transaction flow. The transaction flow doesn't tell you much because the transaction flow are the transaction flow in any bank account, in any transfers or whatsoever ay parte ng nire-review ng AMLA, okay? Ang pagpasok ng pera sa kahit sinong financial institution, pagpasok pa lang ng pera na yan, nag-undergo na yan, pumapasok na yan sa anti-money laundering realm. Na-evaluate na yan, Bex. Chine-check na yan, Bex. Nare-report na yan, Bex. Okay? So it is not as if pumapasok yung mga pera na yan ng mag-isa niya at hindi pumapasok sa anti-money laundering policies. Okay? Again, another katangahan of yours, hindi ka technical, wala kang alam. Hindi mo alam yung practical application ng AMLA. Kaya huwag ka kuda ng kuda at huwag mo sasabihan na ina-oversimplify ko ang mga bagay-bagay. I know exactly what I meant and I can stand by it. Question ko sa'yo, can your argument stand tests? Lalong-lalo na yung argument mo that number of transaction justify scrutiny of account. It doesn't. It has to be confined. It has to be confined with other factors, bakla. Hindi porket marami kang transfer, hindi ibig sabihin no. Scrutinize ka na ng bonggang-bongga, papatawag ka na sa HOR, papatawag ka na sa ganyan, i-reveal na yung ano. It doesn't warrant scrutiny like that. It may warrant review, but scrutiny of this level because of sheer number of transactions, no girl, just no. Okay? Napaka-interesting ng live na to ngayon, na-justify na naman natin kung gaano kapulpol ang utak ng kabila. Well, not all of them, but almost. Thank you, Ate Joy. Ang mga kakampings may sarili silang mundo, ang ini-insist pa talaga mukha natin, sila ang tama. If ganyan pala, madaming Pinoy ang masuscrutinize dahil lang sa number of transaction. Correct!
Ang kawawa dito, yung mga businessmen. Yung mga businessmen, sinasadya nila yun. Yung mga businessmen, sinasadya nila yun kasi nagbibuild sila ng good credit history sa iba't ibang bangko. At gusto nilang ipangalandakan sa iba't ibang bangko na yung pera nila galing sa legal. Ano? Next na tayo, doon na tayo sa post mo, Lugin. Mas tanga yung post mo eh. Yung pito mong kinembot. Yung pitong kineso ni Lugin. Niinisip ko talaga, sabi ko na ba naman tong post ni Lugin? Diyos ko, Lord. Sasagutin ko pa ba to? Ila-live ko na lang? Isusulat ko pa ba? Kasi sinagot ko yung post niya. Sinagot yung video na yan. May write-ups ako dyan. So basically, yung pagsagot ko sa kanya dyan is what I told you. More or less, kung paano ko in-explain sa live ko kanina kung bakit mali yung video niya, ganun ko sinulat yung response ko sa kanya. Hindi naintindihan ni tanga. Hindi naintindihan ni tanga. Ayan. So, nag-reply pa si Lugin. Lugin, dapat di mo na ginawa to. Kasi parang nire-enforce mo lang kung gaano ka katanga. As in, nakakahiya, be. Nakakahiya. Okay? So, ito yung niya, ito yung reply niya. Sinagot ko. Sabi niya, una, walang nagsabi na movement of money does not equal to wealth. Masyado ka namang literal. Ang point ay mas basic at technical. Ito na naman siya sa technical eh. Ito na naman siya sa technical pagkas hindi naman niya matayuan. Unusual movement of money can be evidenced relevant to unexplained wealth, hidden beneficial ownership, layering, conduit transfer, or use of nominees. Iba ang wealth sa financial behavior. Pero forensic accounting at AML practice, financial behavior often leads to the truth about wealth. Actually, not financial behavior. The transaction itself, it's not the financial behavior. It's the justification of each transaction. Because in anti-money laundering, Diyos ko po naman, tangina. Totoo bang finance lead to? In anti-money laundering, what you always check is not the behavior per se. Ang unang consideration dyan sa anti-money laundering is the money sourced from legitimate economic activity. Ang financial behavior, iba yun, te. Iba yun! Diyos ko, napakatanga. Ang financial behavior, ganito. Utangero ka ba? Nagbabayad ka ba ng utang? Gano'n ka kadalas mag-withdraw? Gano'n ka kadalas mag-deposito? Yan ang financial behavior, bakla. Ang financial behavior, yan yung subject ng credit rating. Nagets mo, Lugin? Ang AML, ang chine-check niya is the legality of the money that flows in your account. When you put money in your bank, did it come from a legitimate source? Yun ang tanong sa anti-money laundering. Kaya nga laundering ang tanong dyan. Ito lagay mo sa isip mo, tanga. Ang lagay mo sa isip mo, naglalaba ka ba? Uy, naglagay ka ng 1 million. Legal ba to? Naglalaba ka ba ng pera? Huwag mong kino-confuse yung term. Hindi yan, yung financial behavior, hindi yan yung major coverage ng AML. Ang major coverage ng AML is yung legalidad ng pera na nasa iyong pangalan. Saan galing yan? Galing ba sa drugs yan? Galing ba sa pagpuputa yan? See, dito pa lang, obvious na bobo ka eh. Kaya nga, hindi lang ending balance sa tinitingnan ng investigation, tinitingnan ng volume, frequency, circular transfer, ganyan. This is true, no? Yung volume, frequency, circular transfer, source of destination, structuring related parties, timing, mismatch with declared income.
these are all the things that you consider when you evaluate a transaction sa in relation to anti-money laundering. And these are all the things that are being checked at may mga questions in related to this pagdating sa enhanced due diligence sa bawat transaction. I know this, Eugene, because I designed enhanced due diligence questionnaire. But this is not what you call financial behavior per se. Ginagawa mo to, chine-check mo yung volume, frequency, circular transfer, source and destination. Actually, yung source dyan, yan ang pinaka-importante na tanong dyan eh. Ano yung source of fund? Ano yung justification na yung fund ay legal? Sino ang mga parties na involved dito sa transaction na ito? Pagka tinanong mo kung sino yung parties, financial behavior ba yun? Identification yun, due diligence yun. May bank job experience ka po ba, Miss Joey? Yes po. Kung ending balance lang ang basihan, napakadaling maglipat-lipat ng pera at magmukhang wala akong yaman. Not true. It's not true. It's not true. Dito siya bobo. Kasi, ang akala niya, yung report ng AMLA is just going to reflect yung ending balance ng isang account. Actually, if you really want to know the wealth of the person, yung AMLA, lahat ng transaction mo sa lahat ng financial institution, meron sila nun. Meron sila nun. So, hindi mo yan maitatago, bakla. Yung lipat-lipat ng pera, hindi mo yan matatago. Kung ilalagay mo yan sa BDO, nilipat mo sa BPI, bakla, alam yan ng AMLA. Kung hindi mo yan nilagay sa BDO, nilipat mo yan sa Union Bank, o tas nilipat mo li sa BPI, alam yan ng AMLA. Hindi ka makakapagpanggap na wala kang pera at a given time. Kung nilipat-lipat mo lang yung pera. So yung ending balance dito, it's not just a balance of one account. You are talking about magkano yung disposable na pera niya at any given time. O for example, kunwari 20 yung accounts ni 20 yung accounts ni Inday Sara, ganyan. Pagkatapos, meron kang access dun sa 5 account niya. Gusto mong malaman kung magkano yung pera niya. Syempre, i-check mo yung ending balance. Kasi yung ending balance niya is basically yung pera niya at a given point. 'Di ba? So ngayon, yung balance na yun, importante yun. Kasi yun yung ibabangga mo dun sa mga account na hindi mo pa nakikita as of yet. Ngayon, hindi mo po pwedeng sabihin na kunwari, ay hindi, nilipat niya kasi dun sa kabilang account. Ganon. Wala na yung kanyang yaman. Of course not. Ikaw hindi mo alam, pero si AMLA, alam pa rin niya kung saan napunta yung pera. Or at least yung bangko, alam niya kung saan napunta yung pera. So ngayon, kung kunwari, na-flag yung transaction because of series of transfer, ay grabe kasi yung transfer, sobrang dami ng transfer, kineso. Kasama yun sa report ng AMLA. Kung questionable yung transfer, baka kasama yun sa report ng AMLA. Matitrace nila yun. Yung dami ng transfer na yun, if that is per se the driver of the suspicious transaction dun sa transaction na yun. So, itong sinasabi mo na ending balance, palipat-lipat, magmumukha kung walang yaman, that's not true. Not gonna happen. Unless winidraw niya yung pera. Yan, kasi sabihin mo, yun na nga winidraw na nga ganyan. Okay, fine, winidraw yung pera bago mag-declare ng kasi ginagawa yan ng mga ginagawa yan ng mga, umamin kayo sa mga government employees dyan. Ganon. In order not to
Kasi ang filing ng SALN, kung magkano yung wealth mo, yung SALN mo, yung asset, liabilities, and net worth as of December 31 ng taon nung fiscal year na yon. So yung iba, ang gagawin nila, babayaran nila lahat ng utang nila para bumaba yung pera nila. Or yung iba naman, ang gagawin nila, mag-uutang sila ng malaki within that period para bumaba yung net worth nila kasi ima-minus mo yung liabilities dun sa assets eh. Or yung iba naman, i-withdraw yung pera para hindi malaki yung mag-reflect. Ayun. I can give you multiple reason how can one person launder that money. Sabi ng In Truth We Trust. Gusto mo umakyat in Truth We Trust? Before AMLAC, there are multiple ways how one person can launder that huge money. Well, actually ngayon, kung gusto mo maglaba, ipasok mo sa negosyo. Ipasok mo sa negosyo. Pero it doesn't mean hindi siya maaamla. Maaamla siya, pero yun nga lang, mas mahirap siyang hanapin. Ganun. I'm from JP Morgan fraud. Ayan, okay. Nag-JP Morgan din ako. Nag-JP Morgan din ako noon sa mortgage. Meron ring anti-money laundering kineso yun. Ayun. Tapos, yung second niya na point, teka lang ha, sorry. Etong first niya na point, hindi ko gets, parang movement of money does not equal to wealth. Kahit naman ako, hindi ko naman sinabi yan eh. Kahit naman ako, hindi ko naman sinabi na hindi ko naman sinabi na sinabi nyo na movement of money equals to wealth. Ang sinasabi ko, kinukonfuse nyo yung tao. Kasi, dahil hindi nyo nililinaw yung balance or yung hindi nyo nilalagyan ng shape yung wealth na gusto ninyong hanapin kay Inday Sara at ang sinasalsal nyo lang parate is the 6.7 million total transaction. Pagdating sa public perception, na-equate yung movement of money to wealth. Yun ang sinasabi ko. Shinortcut mo, Lugin. So for someone na nakapag-aral, bakit ka dishonest? Bakit ka dishonest? 'Di ba? Pag nakapag-aral at dapat hindi ka intellectually dishonest. Kasi sayang yung pinag-aralan mo, bakla. 'Di ba? Ginagawa ko rin 'yan, lipat-lipat para mabigyan ka ng credit limit ni bank. Kunwari, madami akong pera, sabi ni Kat Tigat. Correct, kasi kasi yung ibang mga bangko kasi, hindi naman sila nag-share ng history. Yung ibang mga bangko kasi, ang sinishare lang nila, ang ini-evaluate ka lang nila based doon sa bank history mo sa kanila. So ngayon, yung iba, lalo na yung mga nagne-negosyo, nagbi-build sila ng history dun sa bank na yon. So nililipat-lipat nila yung pera, especially yung mga pera nila na alam nilang kayang-kaya nilang i-justify na legal. Ganon. Sabi ni Maggie G, hindi naman siya CPA, so no worries. Pero alam mo, kahit CPA siya, tas ganito siya magsalita, ma-offend lahat ng mga CPA sa kanya. Ma-offend lahat ng CPA sa kanya. Kasi ang tongo-tongo. 'Di ba? Okay, tapos ito, unusual movement of money can be evidence to relevant. Sabi niya, can be, possibility lang. So ngayon, you are talking about possibility. Ang tinatanong ko sa'yo, dito sa meron na ba kayong nakitang unusual movement? O ito yung mga transaction ni Inday, meron na ba kayong nakitang unusual movement? Asan yung culpability? Can be ka ng can be. Identify mo nga. 'Di ba? Identify mo nga ano yung unusual. Ano yung culpable dun sa mga lahat ng transfers na ginawa ni Inday? Alin dun yung may culpability? Alin dun yung may ginawang illegal? Wala ka namang masabi. Harp ka lang ng harp. Hindi! Transaction movement is important! It's important! Ganun ka lang
naman ganun. Diyos ko, huwag mo kaming tinatanga. Pangalawa, mali ang premise mo kapag walang nakita ang bangko, therefore walang issue. Banks file CTRs and STRs because they are the frontline reporting institution. Filing does not equal clearance. It means the transaction meets reporting threshold. Ikaw na rin ang nagsabi, yung reporting, it's not just act of reporting. Actually, dyan nga nagagalit yung AMLA. Raises indicators requiring reporting under AML rules. Hindi ka naka-attend ng seminar ng AMLA, Bex. Ako lahat ng seminar ng AMLA nung nasa financial institution pa ako, na-attendan ko. Yan ang kabilin-bilinan ni AMLA. Do not think of this as a mere ministerial duty to report. Yung mga report nyo sa amin, dapat quality yan. Yung report nyo sa amin, dapat nag-undergo yan ng inyong approved anti-money laundering policies ng inyong mga kumpanya. Do not treat it as a ministerial report doesn't mean a thing. You are reporting it because you conducted an investigation. Yan ang billing ng AMLA sa lahat ng compliance officer. Di mo alam, Bex? Kasi nagmamaro ka.